Magandang hapong maulan. Bagyo pa rin. Ito po si Toto Tirador, Doktor of Jurisprudence, Civil Engineer, lisensyado, naging lisensyadong abogado, paano pa sabihin natin, take one sa bar exam, mataas grado sa bar exam, at editor ako ng People's Journal Tonight for 15 years at editor for half a year ng Kabayan Newspaper. Managing editor ako doon. Ang karanasan ko po sa press freedom ay hindi matatawaran. Bilang isang editor, at the same time po habang nagbabasa at nag-edit ka ng mga istorya, nababasa mo ang lahat ng klasing pangyayari sa lahat ng klasing asignatura. Mapa international law, mapa local law, mapa politics, mapa police stories, sports writers. Ako dati, kaya malalim din ang alam ko sa sports. Feature writer, editorial writer, lahat po ng klase, pwede kong ituro yan. Siguro, magbuo ako ng School of Journalism online para magtuturo sa mga estudyante o mga matatanda paano magiging online journalists. Para naman, kung maraming journalist, ibig sabihin ng online journalist, kakaiba yun sa online vloggers. Pero yung journalist, magiging journalist, pwede sila hindi mag-vlog. Pero yung vlogger, kinukonsidera ko na dapat ang mga vlogger ay lahat magkakaroon ng pag-aaral paano ang journalism, ano mga code of ethics, at para naman maayos ang pagbablog. Wala mga marites style. At unang-una, pumasok ang aking kapatid, mahal na kapatid, Dennis Kausing. At magandang hapon na maulan sa Metro Manila. Hanggang ngayon, mag-iisang linggo na, ay sarado pa rin ang mga opisina, mga korte. Kasi tuloy-tuloy, bihira lang nangyayari magkasunod-sunod ang bagyo. Yung bagyong Krising una, lumabas na ng Pilipinas, papunta ng Vietnam, bumalik pa ng Pilipinas at lalabas ulit. May parating pa ng mga bagyo. Kaya delikado ang suna ni BBM, baka ulanan. Ulanan ng suna niya, hindi ko alam kung nakabalik na siya sa Pilipinas. At ang isa pang problema ay na-kuan siya. Kaawa-awa ang dating. Naawa ako kay BBM. Pero nevertheless, I thank BBM for the effort. Parang pwede mong ikanta eh. Ang naging karanasan ni BBM, di ba? Ginawa niyang lahat, kaya lang ang kanyang kakayahan hindi sapat. So, kaya hindi siya nanalo sa diskarte doon laban kay Trump. Alam mo naman si Trump, talagang bully talaga yan. Gusto niyang ibubuli ang lahat ng mga leader ng lahat ng bansa. Philippines not excluded. So, Cristito, Dayaday Katunaw, magandang hapon na maulan. So, yun nga lang, hindi talaga maalis. Katotohanan naman yan na hindi talaga maalis yung bansag na bangag kay BBM. Dagdagan pa na si Lisa ay nandoon na pag-usapan pa tungkol dun sa kaibigan niya sa mister ng kanyang official secretary, social secretary na si Dina Arroyo Tantuco. Si Dina po ay isang Ilongga na anak ni Iggy Arroyo. Naasawa ng anak ng Rostans na si Juan Paulo Tantoco. At umamin na rin at namatay pala ito si Juan Paulo Tantoco sa room 504 sa Beverly Hilton Hotel. At natagpuan siya ng pulis ng Beverly Hilton Police Department na mga rumisponde. May mga body cam ang mga pulis dun sa Amerika. Kaya delikado po si Lisa Araneta Marcos kapag lumabas po ang
video cam ng mga pulis na nagresponde at makikita roon kung talagang totoo o hindi na nagkalat ang cocaine sa sahig at saka sa mesa. Makikita doon kung sino ang tao na kasama ni Juan Paulo nung namatay si Juan Paulo Tantoco. O mahigit 4:00 pa ng umaga ay nagdaramdam na si Juan Paulo. At bakit naman hindi tumawag na 911 ang kanyang asawa? Sigurado ko ang asawa niya na si Dinah ay katabi niya. At bakit hindi siya tumawag ng 911 kung totoo wala roon si Lisa? So kung walang ibang magharang, ang natural na ng reaksyon po ng kahit sinong kaibigan o asawa na nasa katabi ng isang hinihimatay ay tatawag talaga na 911. Ngayon tanong, bakit hindi nakatawag na 911? Tumawag sila sa hotel ng Beverly Hotel ay 11 o'clock na. Nung wala na, hindi na humihinga, hindi na gumagalaw katawan. Ang mga staff ng hotel ay nagre-revive CPR sa chest operations ni Juan Paulo Tantoco nung nadatnan sila ng Beverly Hills Police. Ang mga paramedics team ng Beverly Hills Police ang pumalit. Wala rin. Dineklara nila 12:05 ng hapon na patay na. The fact na mahaba ang oras na pagitan na pwede tumawag ng pulis at hindi tumawag ng pulis, that means something. Who must have prevented? Kahit sino pong andun din po, no? Kahit sino yung, sigurado ako ang asawa ni Paulo Tantoco ay nandoon si Dinah. Kahit sino misis, kahit magkaaway pa sila ni Mister. Kahit may iba ng lalaki si Mister. O kahit may ibang lalaki na si Mrs. Kasi may anak sila. At magkasama sila sa hotel sa USA. At nakita mo na Mister mo mamatay-matay. Hindi ka ba tatawag na 911? 3 numero, 911. At bakit? Kasi kung tumawag na 911, mabubuhay si Paulo Tantoco. At dahil hindi tumawag, ano ang dahilan bakit hindi tumawag? Ang pwede ng dahilan, unang-una, parang ang hirap mangyari ng dahilan na hindi tumawag sapagkat misis niyang nandun. So, sino ang malakas na puwersa na makapagpigil sa misis na tumawag ng saklulo? Pwede bang si Lisa Araneta? Kasi secretary, boss niya si Lisa Araneta? Pwede. Kasi siya lang may moral authority. O, ngayon, umamin pa si Dinah Arroyo na bago mamatay yung kanyang mister, ay gumamit pa sila ng high-grade marijuana. Pagkatapos gumamit ng marijuana, bumanat pa ng injection ng cocaine. Ganon din siya. Inamin niya rin na gumagamit din siya. So, ibig sabihin, may sitwasyon tayo na yung official secretary sa Malacanang ni Lisa Araneta Marcos ay addict. Iyan po ang konteksto sa likod nito kung bakit nainsulto, nakaawa-awa si BBM nang humarap siya kay Trump. Para siyang basang sisiw eh. Nainsulto patuloy ang Pinas. Bakit ano nangyari? Nung nagkaharap sila, hindi niya dinala si Lisa. Purportedly, anong rason? Siyempre, ayaw niya mapag-usapan. Baka alam mo naman, si Trump, bingador pa. Maliban sa bingador, prangka-prangka magsalita. So, alam mo, di ba, galit siya sa lahat ng Democrat pagkatalo sa eleksyon ng 2020. So, bingador pa. Ngayon, iyon ang kinatatakutan sa totoo lang ni BBM. Walang preno yung bibig ni Trump. So, nang doon na nag-usap sila, kita mo walang preno, binibiran niya ni si Duterte. Pagkatapos, sa harap ng mga media, pagkatapos ng lahat, nako, ang unang mission, pinakamalaking mission sana ni BBM sa pagpupunta doon sa Amerika ay humingi sana ng na tanggalin o pababain pa ng matindi yung 20% na tariff. Ano ba yung tariff? Ang hinihingi ni BBM sa lahat po ng binebenta ng Pilipinas sa Amerika na binibitbit doon, pagdating po sa teritoryo ng Amerika, ng USA, ay pwedeng ipasok basta magbayad ng tinatawag na taripa. Ano yung taripa? Ang isang
term na malapit dyan ay tax o buwis. So lahat ng kung gusto mong benta sa Amerika, galing ka Pilipinas, produkto mo made in the Philippines, maniningil yan. Maniningil kami ng on top of the original price na ipagbenta natin, papatungan ng 20%. Halimbawa, 100 pesos ang presyo ng ating binibenta kada unit. Singilin ka ngayon ng US, payagan pumasok papayagan pumasok yung goods mo, benta mo, pero magbabayad ka ng 120 ng 20 pesos na taripa. Pagtapos ibebenta mo ngayon sa merkado ng Amerika. Ganun po 'yun. So kaawa-kawa talaga kung bakit ang mission niya, imbes na makuha niya mas malaki-laki kasi most favored nation clause ang hinamol niya. Siyempre, alay tayo, kakampi tayo, alyansa tayo. Sa Japan, magkano bang binigay sa Japan? Maliit ang sa Japan binigay na taripa. US tariff on Japan goods, Japan products. Ito, makikita ko dito. Sa Japan, 15%. 15%. Bakit 15%? Ano meron sa Japan? Na Japan dati ay kaaway ng Amerika at kakampi ng Amerika ang Pilipinas sa pagkipaglaban sa World War II laban sa Japan. Pero ito, ang tariff rate, halos lahat ng produkto ng Hapon ay 15% lamang ang pinapataw na buwis. So kung 100 pesos ang produkto ng Hapon, ay sisigilin lang sila ng 15 pesos sa kada unit. So ganun po kahalaga ang pagbibigay ang respeto na binibigay ng US sa Japanese o sa Japan na mismo. Tapos ang pinakamalaking export pa ng Japan sa US ay sasakyan. Nearly 28%. Sabi. 28% ng shipment ng Japan sa kanilang produktong kotse ay napunta po sa Amerika. Yan ang pinakamalaking market ng Japan. Amerika sa kanilang mga Toyota, Adventure o Mitsubishi, Nissan, ano pa mga produkto ng Hapon na mga kotse. Ano yun, may nagla-live ako. Ano ba yun? Paki-chat mo lang. Pagkatapos, pero 15% lang ang tinanggal. Ibig sabihin ko may 100,000 na sa 100 mo, halimbawa 1 million ang halaga ng kotse. 15%, papatungan lang ng US ng 150,000. Whereas ang Pilipinas, 19%. So for every 1 million na bibenta ng Pilipinas, 190,000 ang ipapataw na buwis. Hindi ba insulto yan? Ganun po nangyari sa atin. Ibig lang po sabihin, parang wrong strategy ang ginawa ni BBM. At bakit nagkarong? Bago natin sabihin bakit nagkarong, ipalabas ko muna to ang pagkadismaya ng mga senador. So, si Andrea Guico watching from Singapore. Nestor Bornales, tanong sa mga pro-China sa kasaysayan ng bansang Pinas, may bansang China lumaban sa kapwa dayuhan tulad ng Kastila, Hapon na sinakop ang bansa Pinas para sa kalayaan ng bansa. Sa totoo lang, ipipresenta ko mas mababa pa ang singil ng China sa produkto, sa taripa. Nasa hanggang may 10% lang. Kita mo? Rico, dadala. So saan tayo? Manatili ba tayo sa Amerika? O maghanap tayo ng ibang kakampi? Ang problema ko lang sa China, nananakop ng dagat natin. Kung tanggalin mo lang panakop ng dagat, magaling ang China. Vicente Bornido, blessed morning, Dr. Toto.
Okay, ito pakinggan natin yung mga sinabi ng mga senador. President Trump, malaking insulto raw. Hindi rin Ayan. natuwa ang ilang senador sa naging trade deal ni na PBBM at US President Trump. Malaki Malaking insulto. Yan ang tawag ni Senator Ping Lacson sa nilagdaang PH-US trade deal kung saan ibinida ni Donald Trump ang pagbubukas ng bansa sa mga produktong gawa sa Amerika na walang kailangang bayarang taripa. Pero ang Pinoy products na papasok sa US, kailangang magbayad ng 19% tax. Bumabala Klaruhin ko lang ha. Lahat ng produkto ng Amerika na ibebenta sa Pilipinas, zero, walang buwis na ipapataw ang Pilipinas. Pero lahat naman ng produkto ng Pilipinas na ipadala sa Amerika, may pataw na 19% na buwis. Yan, klaro yan. lang ito ng 1% sa naunang tariff threat ni Trump earlier this year. Sabi ni Lacson, it's the worst insult a host can throw at his guest. Diretso pa niyang sinabing panahon na para maghanap ang Pilipinas ng iba pang trade O, partners. tama. Nababahala naman si Senator J.V. Ejercito dahil nadehado tayo sa naging deal. Puro lang kasi kayo Amerika eh. 'Di ba? Karamihan ng mga OFW natin gusto maging Amerikano. So, iyan po ang napapala natin. Pero sa totoo lang, strategy lang yun ang kulang doon kay BBM. Hindi niya alam ang strategy. Hindi siya marunong sa diplomacy. Naisahan pa raw tayo ng US at kung tunay nga nakakampi ang mga kano, sana'y patas man lang ang naging agreement. Pero si Senate veteran Tito Soto na natiling maingat ang pagsusuri at mas pinili munang maghintay sa official records ng Malacanang. Si PBBM ang unang Southeast Asian leader na nakipagkita kay Trump sa kanyang second term. Ang deal ng Pilipinas ang panglima sa mga naisarang kasunduan sa loob lang ng 3 months, habang naguunahan ng iba't ibang bansa makipag-negotiate para mapababa ang taripa bago ang August 1 deadline. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. hindi rin So, nakita mo. Tingnan natin. Ibig sabihin po, hindi ginawa ni BBM ang kanyang assignment. Bago ka pumunta sa gira, dapat alam mo ang baril ng gagamitin mo. Kompleto ko sa bala. Hindi ka maubusan sa bala saka sakali magkahabaan ang labanan. Ngayon, bago ko itatalakay kung ano dapat ang ginawa niya, nais ko lang po, ang Japan, 15%, tama ka, Jose Kabog. 15% mga Toyota, mga kotse ng Japan, 15% lang. Ang laki-laki pa ng binibili ng US ng mga Japanese cars. So, ngayon, ito titingnan ko. Hindi ba pinag-aralan ni BBM ang nangyari sa gitna ng Canada at saka USA at saka yung China at saka USA pagdating sa tariff war, sa giyera ng pagbuwis ng mga import? Kasi kung pinag-aralan niya, ang nangyari po, nung biglang nag-anunsyo si Trump ng tariff, 100% tariff ang binuga sa Canada. Ang ginawa ng Canada, gumante rin. Wala nang state visit. Ang sa atin ginawa niya, BBM, pumunta pa ron at nagmamano. O ang ginawa, nung una pagpasok, ang taas-taas, kagad, binanatan kagad ng 50%. Ang buwis ni Trump sa Canadian products. Gumante ang Canada. Yari pati Tesla ni Elon Musk. Pinataasan ni at 100%. Di wala na tuloy mga Canadian na bibili ng Tesla. Mga produkto ng Amerika wala nang bumibili sapagkat napakamahal na.
Ganun po dapat pag ikaw presidente, dapat may hawak ka. Ano bang alas mo laban kay Trump dapat bago ka pumunta doon? Yan ang hindi pinag-aralan ni BBM. Kaya ginanon lang tayo. Alam mo ba kung ano mga produkto pinakamalaki ng Pilipinas na binibenta sa Amerika? Semiconductors. Pinakamalaking export natin sa US, semiconductors. Alam mo saan ba magtataka kayo bakit semiconductors? Wala naman tayong technology ng gano'n. Yung semiconductors po natin ay yan ang top export natin. Electric and electronic equipment, $6.4 billion kada taon ang binebenta natin dyan sa Amerika. Machinery, mga computers, $1.56 billion. Mga animal and vegetable oils ang pinibenta natin doon sa Amerika. 556 billion dollars. Mga leather goods, mga balat ng baka o kalabaw, travel accessories, $387 billion. Ang mga produkto natin ng optical, medical, and technical apparatuses, $375 million. Ang processed fruits natin tsaka vegetables, pinapatungan ng buwis na 19% din. Pero ang taon-taon na binibenta natin sa Amerika, $367 million. Ang furniture natin na prefab buildings, nagbebenta tayo sa US kada taon, $225 million. Ang mga apparel, mga net and non-net apparels, $374 million. Ang aircraft and spacecraft natin na binibenta sa kanila, siguro, ano ba ito mga aircraft? Siguro mga parts. $191 million. Ang edible fruits natin, tsaka nuts. Nuts pala, nagbebenta tayo ng peanuts, kasoy nut, ano pa? O edible fruits, iba pa, $97 million. Seafood and meat preparations natin, ibig sabihin processed meat, seafood products, $93 million. Tapos, vehicles, non-rail vehicles na binibenta, magbibenta pala sa vehicles din ha, $85 million. Plastic at saka plastic articles, $83 million. Yan po ang ating binibenta. Ngayon, pag tinitingnan mo ang pinaka-notable export natin sa US, semiconductors and integrated circuits. It is remain the backbone, pinaka-ugat natin, pinaka-buto sa likod, backbone. Kumbaga, yan ang buhay ng ating export papunta sa Amerika. Mga tech supply chains. At saka yung coconut products. Yung cocoa cream, ano pa ba iba? Popular sa US markets kasi yun eh. So mga gata siguro, gumagawa tayo ng gata dito. Tapos pinapadala doon, ibenta roon. Tapos may automotive wiring harnesses and die-cast aluminum parts. Napapadala, bebenta rin tayo doon. Nagpibenta rin tayo doon ng frozen seafoods. Mga tuna at saka bangus. Yan ang pinakamalaking export natin sa Amerika. Pero ngayon, bakit pinatawan tayo ng 19%? Tapos sila naman, tayo naman, pag Amerika naman magpadala sa Pilipinas, 0%. Sinasabi ko kanina, mahina si BBM, hindi niya inalam ang barahan ng Pilipinas. Tingnan mo, nung kumausap yung Canada, bago sila nagkita ni Trump, ano hindi ginawa ni si si Prime Minister Carney na pumalit kay Trudeau, Justin Trudeau. Talagang nilabanan niya ngipin sa ngipin at sinarapan ng Canada ang kalsada papunta sa Alaska galing sa Washington State. Ganon katindi ang Canada pag gumanti. Tapos naghanap pa ng ibang mapagbentahan ang Canada papunta dun sa Europe. Hindi na sila umasa ng magbebenta pa sila sa Amerika.
Ano nangyari? Tiklop ang Amerika. Tiklop ang Amerika. Sa China, tiklop din ng Amerika. Bumaba din ang kanyang tariff na dati tinaripahan nila ng 50%. Kasi naasar sila sa BYD cars, sa mga kotse ng mga produktor ng China na mga electric cars. Ang problema naman ngayon ni Elon Musk, yung lahat ng produkto niya na electric ay binanatan sa Canada. So, halos wala nang bibili sa Canada ng Tesla na sasakyan. Ganon din sa Europe, bumagsak ang benta ng Tesla dahil sa away sa taripa. So, anong meron Pilipinas? Dapat, number one na armas sana, sinabi ni kung ako presidente, with due respect, Mr. President Donald Trump, we are here to make friends with America. And part of those making friends, we are seeking a trade balance. We in the Philippines do not charge any tax on the products of the US coming to the Philippine soil. So we are also requesting that our products to be sent to the US shall also enjoy zero tax. Sasagot si Trump, no, it cannot be done. It cannot be done. We have been helping the Philippines since the very beginning. We have sending every year our aid. We have been sending arms. Kung ako naman, si Bongbong, yes, Mr. President, the Filipinos are really grateful for what the U.S. has been giving to the Philippines. But, Mr. President, we are talking about human beings. Many Filipinos are working in the Philippines for these products that we are selling. And if we cannot sell these products, then it is tantamount for you to be going against humanity. These people who have been working for these products to be produced have also tables, homes, and children to feed. Maybe if we could think about that, we are friends anyway. We have been allies in every war since the very beginning. And yet, we are only asking a favor from you to please help us. Our economy is weak. So, that will help a lot in our economy if we will just get away or take away, do not tax our products that we are selling to the US. Dapat sana ganun. Tapos, Mr. President, I would like to remind you that the first American who came to the Philippine soil is Commodore George Dewey. Commodore George Dewey came to Manila Bay and then fought against the Spaniards. Fighting against the Spaniards, we were together and fighting against the Spaniards. Our soldiers, led by Emilio Aguinaldo, attacked every unit of Spain that could be done in order to complement the war efforts being done by the U.S. from Manila Bay. Isn't it we Filipinos contributed our soldiers who died in that war? You contributed soldiers who died in that war. And our friendship did not end there. Came the Second World War. We fought your wars. It was the war of the United States against Japan. It was not the war of the Philippines against Japan. But we were together when we fought against Japan. Dapat ganun man sinabi niya. We lost our soldiers' lives. You also lost your soldiers' lives. And when we won, and when Douglas MacArthur came back to reclaim Philippines, we won. Of course, I could say that the U.S. cannot win that war without the help of guerrillas, the Filipino guerrillas. Ganun yung gagawin ko. Weak leader talaga, sabi ni Local, talagang weak leader. So next, Mr. President, we
when you were elected, many Filipinos who are Americans voted for you. In fact, majority of the Filipino Americans voted for you. We are not here to demand payment for those, but we are here just to express to you the realities. While it is completely your choice whether to grant us our plea or not, it's completely your choice. And we are resting our fate, the fate of the Philippines, in your hands. Mr. President, but before making a decision, please remember that there was such thing as the US, the Korean War, wherein the United States of America sent their soldiers, led by General Douglas MacArthur. And the US included soldiers from Canada, from England, from Australia, and from the Philippines. We fought together there. And in that Battle of Yoltong, that is unforgettable for the Filipinos, you well very know in your history that you consider that when 90,000 Chinese soldiers came over from the North Korea to help the Koreans and fight against Allied forces, the Australian Royal Forces withdrew. Canadian Royal Forces retreated. US British forces retreated. And all other forces retreated. Your American contingent radioed the Philippine contingent who was in the most unlucky position. The Filipino soldiers were in the front lines. They were the ones directly facing the North Koreans. And then the US contingent radioed the Philippine contingent to withdraw, but the Philippine contingent did not withdraw. Actually, the truth of the matter was that there was no more time for them to withdraw. Because at that time, when the message reached the Philippine contingent, they were already fighting against Chinese and North Korean soldiers. There were 10,000 Filipinos who were on the war lines, on the front lines, and they fought. Only 1,000 Filipinos died, and more than 50,000 Chinese soldiers died. And it was that achievement of the Filipino soldiers that made MacArthur declare, "Give me 10,000 Filipinos and I will conquer the world." Couldn't you remember that, Mr. President Trump? Dapat ganun mga. Tapos now we are here. China wants to take all of South China Sea. And you know, Mr. Trump, let me remind you that all products that the US are taking from Japan and Taiwan and South Korea are passing through South China Sea. Therefore, you must help us. It is not enough that you gave us HIMARS. It is not enough that you stationed your bases there in the north of Luzon. It is not enough. What would be enough for us is for our economy to stand afloat. Dapat sa ginaganon. And Mr. President, the opposition in the Philippines have been crying that we better scrap the EDCA deal. If we cannot get something from the US, we will scrap the EDCA deal. Dapat sana ganun ka-firm. Hindi siya marunong sa art of diplomacy. Yan ang problema ko. Dapat ganun ang presidente natin. Hindi siya nakapurma, sabi ni Jaime Cano. Hindi nga, natakot siya. Hindi siya nakapurma kay Trump. Alam mo si Trump, pati nga mga kapwa niya Amerikano, gusto niya pagkasuhan ng treason. Si Obama, si Biden, si Hillary Clinton, kung sino-sino mga Democrats, inaaway niya. Si Merto naman, sir, ang administration magaling? Magaling. Okay, sa judgment call mo, respetuhin na lang kita. Kung yan ang judgment call mo na magaling ang administration ni Bongbong Marcos. Naawa ako sa kanya. Naawa ako sa Pilipino. Ininsulto tayo.
Sabi niya, sabi ng mga ni Trump siguro, "Oh, that little monkey from the Philippines is coming over." Tinuturo ngayon si Bongbong Marcos. Kung ako si Bongbong Marcos, sasagutin, "Yes, we are coming here, our white brothers." Oh. Siyempre, pag monkey ka, ang brother mo, monkey rin. Ganun lang kasimple sumagot. Mahina lang talaga siya sa diskarte. Sabi ni GGA, little brown brother. Pero 19 to 0% may namanukan kami. Katoto, babaha sa atin ng murang protein sa manok galing US. Aba, di talo naman ngayon ang mga produktong manok natin. Kasi 0% ang tariff galing sa US. Paano ito mabubuhay mga produkto ng Pilipino? So, Bisayang Laagan, mahina talagang leader si BBM, kulang na lang ibenta Pilipinas sa Amerika. Si Lorena Benito, karma sa kanya, Sona, what for? May maganda ba siyang ibabalita sa tao? Oh, maganda na nakakuha ko 1%. It's a victory. ang 20% naging 19%. Ano pa, si Gibeon, na masahe si BBM papuntang US. Oh, hundreds of millions ang ginamit. Tapos na nakuha, ganun lang. Hindi pa nabayaran yung yung ginastos sa biyahe. Si Glenn Ferreter, BBM don't know how to bargain. Yun dapat kung alam mo kung sino gusto ko dalhin, mas maganda ba si Pokwang. Si Pokwang ang gawin kong spokesman. Kasi kailangan pag ikaw spokesman, paano ka magaling? Dapat magaling ka mag-bargain. Kagaya ng ginawa ko sa Saigon. Bumili ako doon sa Bentan, tsaka sa Bentay. Bebentahan ako ng mga Vietnamese. Alam mo, magagaling mga Vietnamese, le. Sa mukha pa lang, hindi pa silang tatanong, ate, kuya, mura lang. Magaling mga Vietnamese. Kilala nila mga mukha ng Pilipino. Ang mura sa kanila, bebentahan ako ng 500,000, only 500,000 kasi yung pera na maliliit. Yung 500,000, kagaya ng bag kong ito, nakita niyo yung bag ko. May makikita. Yan. Binibenta sa akin ito 2 million. 2 million dong. Nakuha ko ng 1 million dong. Sa bargainan lang yan. So, Berje Piquero, Polboronic President. Local weak leader kasi si BBM. Talagang wala nang issue, talagang weak leader. He doesn't know how to speak, how to become a good leader, a bargain leader. Berje Piquero, sir, may EDCA site, walang rental. O dapat singilin natin. Tapos, ang maganda lang dyan, I still credit sa kay BBM kasi kung ako tanungin mo, maganda nagpatayo ang Amerika ng factory ng bala dito sa Subic. At least, may mga kikitain din, may mga Pilipino din na ma-employ doon. Dimos Pampusa, okay. Ang tools bihira na sa Saudi dahil mahal China din ginagamit ng mga Arabo. So, Janay Lopena, Dr. Toto, may lihim na alas na hawak si Trump na ayun. Yan pala, Le, kung bakit hindi makaimik si BBM. Sabay bulong si Trump. Kakasuhan ko si Lisa sa drugs. Joke lang yan, pero pwede maging totoo. Okay, Janay Lopena, tama, binigyan mo ko lang. Yan ang ideya na yan ang hindi siya makatanggi. Yari, damay ang Pinas. Yan po ang problema ng isang bansa. Kapag ang presidente ng isang bansa ay adik, hindi siya makapagabira ng husto pagkaharap niya ibang bansa. O sasabihin ang kinatatakutan doon ni BBM, why should I bargain with you, gentlemen? How could I bargain to a man who is the husband of an addict? Ano kaya kung gano'n sasabihin ni Trump? Di ba kasi prangka-prangka yung bibig nun eh. Walang delikadesa kung magsalita yun eh. Ibang pakay ni BBM sa US, yung Lisa Marcos issue at hindi yung tariff. Ganun ba? Pwedeng i-bargain na i-pardon ni Trump secret pardon. Total mauso naman secret natin. Ang pangkontra kay Sara Duterte, secret funds, confidential funds. So siya din mag-secret din. Secret pardon.
Sa Sara Maca Reyes, bangag kasi wala sa bisyo na ito si Bibim. Bergie Piquero, nagpulborong kasi. Radius Artel, tama, blackmail, malala, inaabot ni BBM kay Trump. Actually, hindi na si BBM, pati tayo damay. Jose Cabog, Japan, 15% o yung taripa. Danilo Lor, sure blackmail. Andrea Gueco, watching from Singapore. Nestor Bernales, tanong sa mga pro-China sa kasaysayan, sa totoo na, kung wala lang yung giyong hindi lang nangaagaw ang China sa South Philippines, South China Sea, maka-China talaga ko. Kung hindi lang nagagawa, isang kondisyon ko lang. Sino pa? Si Merto Bacarisas. Sir, ang administration magaling. Magaling. Sino ang administration? Iklaro mo naman. Huwag mo naman ako pahulain. Si Hilbert Labrador. Dinaig pa ng mga estudyante sa kolehiyo si BBM kapag nagre-research, reporting at thesis na katuringang Pangulo, Head of State. Dapat mga estudyante na gumagawa ng thesis ang kinuha niya ng advisor. Magagaling yung mga estudyante natin kung gumagawa ng thesis. Si Glenn Oy, hindi kawawa si Bagag. Lutang lang siya dahil sa pulburon at nagbargain lang siya dahil minalabag na batas ang kanyang misis. O yun nga, problema. Bernard Magtibay, ipagmalaki pa rin ba na si BBM yung flood control project? O yun, flood control project, ang daming mga flood control na budget, 288 billion. Kaya lang, hindi pa dumating ang flood, na-control na ang flood control funds. Paano yan? Printing services, dyan galit si Duterte sa US kasi lagi na lang tayo agrabyado sa lahat ng uri ng tratado. Bakit ang Vietnam from 46 tariff? O yun nga, sa Vietnam, mas maunlad pa po ang Vietnam sa ngayon napakapunta kararating ko lang galing ng Saigon. Napakaganda ng Saigon. Very clean city. Walang traffic, pero maraming sakyan. At saka alam mo ba, sa Saigon, halos lahat po electric o hybrid. Ang lahat ng Toyota na sasakyan doon, ba't hybrid? Lahat ng Nissan doon, hybrid. Lahat ng mga Mitsubishi, hybrid. Ang lahat ng Ford doon, ang ganda ng Ford na van, ang laki. Hybrid. Bakit dito hindi natin impose yung hybrid? Anda Alim, Idol Toto, salam. Alayko, asalam from Emisyo Marawi. Oy, mata naki. At na sa guwalo baka natano imantosan. Miamiss ko so Emisyo Marawi. I left Marawi. I left my heart in Marawi in 1988 when I graduated from the course of Bachelor of Science in Civil Engineering as a consistent full scholar. Pag sinabi mo consistent full scholar ka sa Emisyo Marawi, ang allowance ko noon, Kondalim, anong allowance namin? Ang baba, 500 pesos a month. Pero kasi sa pagkain, grabe, ganun ang Marawi. I love Marawi. It is like Baguio. Pag malapit the half of the month, na half of the year, pagkatapos sa pagtapak ng mga bear, naku, lagi kang naka-jacket dyan. Ganda doon. Incomparable ang admin ni PRRD. Sa totoo lang, kung wala lang yung mga patay-patay kay PRRD at kung wala lang yung Parmali, wala na makatalo sa kanyang pinaka-the best na pagiging presidente. Hanggang dyan lang mo tayo. Ano pa bang ibang itatopic natin dito na tungkol kay BBM? At bakit hindi niya na-atim? He should have been proud of, naalala ko si Sergeant Joe Calugas. Nagiging Medal of Valor awardee sa ng Amerika. The only Filipino who has been awarded a Medal of Valor award by the American Armed Forces, so the Armed Forces. Congressional Medal of Valor. Paano bang kwento niya? Noong panahon sa Bataan Corregidor, si Sergeant Joe Calugas, isang taga Iloilo na sundalo, na ang trabaho niya sa USAPI ay tagaluto sa kusina. Habang isang araw nagluluto sila. So tandaan ninyo mga March siguro 'yon. Kasi natumba ang
ang Bataan fell on April 9. Nagkaroon ng death march. Pero bago yan, si Sergeant Joe Calugas, nakita niya mga gunner sa kabilang bundok dun sa korehidor. So, inimbita niya mga kapwa niya sundalo na mga Amerikano, Pilipino. Let us run to that place and we will recover the machine guns. We will fire these machine guns because, have you seen the Japanese? They're crawling upwards. Yan. Magaling din siya mag-English kahit kusinero lang. So, ngayon, dumating doon sa lahat, 20 sila ang pumunta, tumakbo. Tumakbo sila, 1 kilometer ang takbo uli. Pagdating sa pinaka-lugar, isa lang ang buhay. Kasama niya lahat tinamaan ng bala. So, maswerte siya at hindi siya tinamaan ng bala. Nung nakuha niya ng unang machine gun, binanat niya sa mga umaakyat na mga sundalong Hapon. Pagkatapos, tumalon sa sakam, may 10 mahigit na machine gun. Palipat-lipat siya sa mga machine gun. Ang dating sa mga isip ng mga sundalo ng Hapon, marami pa. Maraming bumabanat. Kaya umatras, nag-retreat ang Japan. Kita mo, binigyan siya ng Medal of Valor Award. Yan po. Magaling daw na negosyador, binastos. Alam kasi ni Trump na, ang mental status ni talaga pambabastos ang ginagawa talaga ni Trump. Sir, hybrid din po mga congressmen natin. Hybrid sa Crocodile Fire. Tsaka sa Manuslos University. Okay. Metro Bascara, sir, ang admin magaling sa korupsyon pala. Sabi niya magaling sa korupsyon. So, magaling daw. Anyway, hanggang dyan lang po. So, bakit incompatible ang admin ni PRRD? Okay. Mga kaibigan ko, magandang hapon po sa lahat at maulan po dito sa Manila. Babalik po ako at ang pag-usapan natin. In blue corner is General Nicolas Torre. In the red corner, Sebastian Baste Duterte. Yan, pag-usapan natin. Lumalakas na ang promotion ng laban.